kapatid. And before we start, let me just give you some few announcement bago po tayo magsimula. Ang una po dyan ay, alam nyo na po, paki-silent ang mga cellphone natin to avoid distraction and also para po yung cellphone natin ay magamit natin to take picture because we believe that a picture is worth 1,000 words. Amen. So kung wala kayong pangsulat ngayon, pwede naman po ninyong gamitin ang inyong cellphone to take a picture. And also don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Diyos. Nagsusulat po ba tayo? Amen. Lagi ko po yung ipapaalala bago tayo magsisimula sa ating gawain. And also, don't forget to invest and invite. No? So, lagi po nating ipinapaalala yan na magdala ng kaluluwa sa ating church. Kahit isang beses lang. Amen? Sapagkat malay mo naman ang yung nadala sa Panginoon ay maglilingkod sa Diyos. So, you are part of the ministry of that person. Amen po mga kapatid. We also have our online worship service. Dalawa po yan, every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday, 8 in the morning or 8 a.m. Hallelujah. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So, kung handa na po tayong mag-aral ng salita ng Diyos, upo ng maayos at sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen? So it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially super blessed. So sabihin mo yan every day, araw-araw. Amen po ba mga kapatid? Amen. So let's study God's Word. It's time to learn. Ang ating pong series ay nakapaloob pa rin sa Charis. Sabi nga natin, Charis. Yan. So tayo po ay nasa part number 17 na. Actually, medyo mahaba-habang lesson na to sapagkat marami siyang mga branches. And now we are moving on to the other leg of the series. And that is entitled, next po, The Gift of Success. Sabi nga natin, The Gift of Success. Amen? A success that is not a reward but a favor, no? Again, a success that is not a reward but a favor. Pag sinabi pong gift, ano sa Tagalog? Regalo. Pag regalo, pinaghihirapan mo ba? Binabayaran mo ba? Binibili mo ba? Hindi po. Pero ibinibigay sa iyo, ang tawag po doon, pabor. Amen? Grasya o biyaya ng Diyos. At tayo pong mga anak ng Diyos ay naniniwala na ang lahat ng tagumpay natin, regalo mula sa Diyos na buhay. Can you amen? Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. So, ibinibigay ito sa atin bilang pabor, kaya kahit hindi tayo karapat-dapat, pagpalain at nagtatagumpay pa rin tayo sa tulong ng Diyos. No? Amen po? At alam natin, grabe magregalo ang Diyos. Sabihin sa katabi, grabe magregalo ang Diyos. Tama? Tama po mga kapatid? Sabi nga ng iba, bongga o kaya napakamagarbo pag nagbigay ang Diyos. Hindi tira-tira. Amen mga kapatid? Kaya pag pinaburan ka ng Diyos, ginawa kang matagumpay, anong dapat nating isukli sa Panginoon? Ano po? Pasasalamat, yes, paglilingkod, papuri, at pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen? So nagtagumpay ka at ang ibinalik mo naman ay magagandang bagay, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Shout amen. Amen. Why? Next po, sabi dito, the world defines success as a reward. The Word or the Bible defines success as a gift of favor. Ano yon? Charis. Ulitin ko po yan. Mamaya papakita ulit natin. The world, ang mundo, defines success as a reward. The Word or the Bible defines success as a gift of favor or charis. Ang laking pagkakaiba po niyan. Can you hear amen? Kaya nga po, eto, familiar na familiar kayo sa katagang ito. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Amen mga kapatid? Sino naman nakapanood nun? Anong palabas yun? John and Marcia. Ito ang konsepto ng mundo tungkol sa success. Amen mga kapatid? Dapat magsumikap ka. Dapat sipagan mo. Dapat nagtiyatsaga ka. Kilusan mo. Paghirapan mo. Now,
Totoo naman po iyon. Sabi sa katabi, totoo naman yon. No? Biblical na dapat kang magsumikap, and I will give you some verses na wala dyan. Proverbs 30:33, no? It is a natural cause and effect. Sabi, pagka hinalo mo ang milk or ang gatas, magiging butter. Kapag sinuntok mo ang ilong ng isang tao, ito'y dudugo. Kaya naman pag ikaw ay nagsipag, aasenso ka. Tama, mga kapatid? Tama din po yon. However, sabi sa Proverbs 14:23 at sa Proverbs 21 verse 5 na dapat ang ating success ay dapat kasama din ang ating Diyos sa lahat ng ating pagpupunyagi. Kinari, amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Pero sa mga Kristiyano, katulad natin, mga tagasunod ni Kristo, tagasunod po ba tayo ni Kristo? Ang tunay na success ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kundi pabor pa rin ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ulitin ko, tayong mga Kristiyano, ang success natin ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kundi pabor pa rin ng Diyos. Can you hear amen? At maging ang pagsisikap mo ay pabor pa rin ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, let's build a foundation on this lesson, shall we? Philippians chapter 2, verse 13. Sabi po rito, for it is God who works in you to to will and to act in order to fulfill His good purpose. No? Sino daw po yung kumikilos sa iyo? It is God. Anong ginagawa ni God? Working in you. No? Sa loob mo na to will, may gusto ka bang gawin? Gusto kong makaipon ngayon ng 1,000,000. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. No? And to act, no? Ginagawa mo na ang pagsisipag, ginagawa mo na ang pagtitipid. Amen? In order to fulfill His good purpose. Bakit mo ito nagagawa? Balik ka sa ibabaw. It is God. Amen mga kapatid? Ang Diyos ang dahilan. Ang Diyos ang kumikilos para ikaw ay makagawa para sa iyong sarili at para sa Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po mga kapatid? Kaya sasabihin ng iba, pastor, yung verse na yan, ang tinutukoy dyan, purpose ni God sa mga naniniwala sa Kanya. Ako, hindi ako naniniwala sa Diyos, kaya hindi ako kasama diyan. Narinig nyo na yun mga kapatid? Kaya ito yung mga tao na napakahirap dalhin sa church kasi akala nila ang tagumpay nila ay sarili lamang nila. Tama mga kapatid? Pero ito ang totoo. Kristiyano ka man o hindi, kalooban ng Diyos na magtagumpay ka sa buhay. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kahit nga yung mga hindi Christian, minsan ang nasasabi lang nila, salamat sa nasa itaas. No? Hindi mo na masabi ng salamat sa Diyos. No? Pero naniniwala silang may nasa taas. Tama? Amen? Na talagang gumagabay, pumapatnubay, todo tirik ng kandila, no? Todo alay ng bulaklak at kung ano-ano pa. Bakit? Naniniwala sila kung walang tulong ng nandun sa taas, hindi sila magtatagumpay. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pala, maraming mga tao, pag hindi kinilala ang tulong ng Diyos sa kanilang tagumpay, hindi sila marunong magpasalamat sa kanilang buhay. Tama mga kapatid? At yung iba nga, pag nagtagumpay, ay nawawala pa sa church. Again, let's read in the NLT version, Philippians 2:13, mas maganda. For everybody, God is working, saan daw? In you, giving you the desire. Sabi nga natin, desire. And the power to do what pleases Him. No? Pag sinabi pong desire, pagnanasa, power, paggawa. No? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagnanasa. Gusto mo ba na ikaw ay yumaman? Gusto mo ba na ikaw ay maging matagumpay sa buhay? Sino ang nagbibigay? God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Can you hear amen? At sinabi rin ni Lord, ni God sa Deuteronomy 8 na ang abilidad para ikaw ay makapag-produce ng kayamanan ay kanino galing? Sa sarili mo ba? Hindi. Galing sa Diyos na buhay. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18 NLT. Tingnan niyo po, ang ganda. He did it so you would never think, no? Para hindi mo isipin that it was your own strength,
and energy that made you wealthy. No? Pinapatotohanan ng Diyos na huwag mong iisipin na dahil malakas ka, dahil may energy ka, kaya kayo mayaman. Verse 18, everybody, always remember that, it is the Lord your God who gives you the power to become rich. And He does it to fulfill the covenant He made with your ancestors. Ang ganda po mga kapatid, di ba? Sino ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para yumaman? It is God. It is the Lord. Amen? Ang sabi pa dyan sa 18, always remember. Kasi minsan nakakalimot tayo. Nakakalimutan natin na ang Diyos pala ang tunay na nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Shout amen. Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. And it is also God's pleasure for us to be prosperous and successful. Kaya naman po, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 10 ay ganito. But by the grace of God, ano sabi? I am what I am. And His grace to me was not without effect. No? May epekto ito sa akin, ang biyaya. No, I work harder than all of them. Sabi niya, mas masipag ako kaysa sa ibang mga apostol, pero tingnan niyo po ang kanyang pag-amin. Yet not I, hindi po ako. But, ano daw? The grace of God that was with me. Amen mga kapatid? No? Kahit na napakarami niya ng achievement sa buhay, kahit nga alam natin na halos kalahati ng New Testament ay sulat ni Pablo at marami siyang mga churches na na-pioneer at naitayo, sabi niya, hindi ako yon. Amen mga kapatid? It is not I, yet not I, but by the grace of God that was with me. Ibig sabihin, hindi glory to me, kundi glory to God, sapagkat nakakatayo tayo dahil sa biyaya lamang ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Well, sasabihin ng iba, si Pablo yan. Hindi ako yan. Tama mga kapatid? Pero kung kikilalanin natin si Pablo po hindi pangkaraniwang tao. Mayaman po siya. Amen mga kapatid? And actually, siya po ay member ng Sanhedrin. Pag sinabi pong Sanhedrin in the Bible, is the Jewish Supreme Court, no? Noon sa mga Hudyo. Kaya pag nando ka sa Supreme Court at ikaw ang pinakamataas, isa ka sa matataas, ibig sabihin nun ay ginagalang ka ng buong mga Hudyo or ng buong Israel. Can you hear amen? So mataas siyang tao. Ano pa? Siya ay taga-Tarsus. At pag taga-Tarsus ka, mayaman ka at may pinag-aralan. Can you hear amen? He is Saul of Tarsus. Kaya nga po, kung si Pablo ay magmamayabang sa kanyang sarili, nakatapos ako eh. Marami akong ari-arian. Actually, dapat hindi na ako nagpapainit sa init ng araw. Dapat nagpapakasarap na lang ako sa loob ng aking bahay. Pero hindi. Na ipasabi pa niya ang isang kataga, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Can you amen? Kayo po ba naranasan ng mamatay-matay dahil naglilingkod kayo sa Panginoon? Hindi pa naman, no? Amen po mga kapatid? Pero narito tayo, kahit mahirap kanina, nandito na tayo, nandito pa rin tayo ngayong gabi kasi nakikihati tayo sa paghihirap na ginawa ni Kristo. Kaunti pa lang ang nagagawa natin para mabigyan natin ng kapurihan ang ating Diyos na buhay. Shout amen! Amen. Are you still with me mga kapatid? Oh, sabi ng iba, naku, lampas langit na yan. Di totoo yan. Amen mga kapatid? Kinukulang tayo palagi sa presensya ng Diyos. Di ba sinabi ko ng linggo, anong gagawin natin para mapuno ka ng Espiritu ng Diyos? Dagdagan mo pa ang mga spiritual na bagay. Kasi pagkatapos ng buong linggo, nauubusan ka na. Can you hear amen? Amen. Next po, sabi dito, success is not a reward of our effort. Anong kasunod? Because even our best effort is what? A favor from God. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? No? Yung tagumpay mo, hindi yan reward dahil nag-effort ka, na masyado kang magaling at nagsakripisyo ka sa iyong ginagawa. No. Why? Because even your best effort, sabi nga natin best effort,
Ang synonym po niya nasa baba, yung energy mo, yung sweat mo, yung pawis mo, yung determinasyon mo na kahit ayaw mong gumising, gumigising ka. Struggle, no? Sabi na struggle is real. No? Power, your strength, your work, lahat ng ginagawa mong pagtatrabaho, even your best effort is what? Favor from God. Do you believe that, mga kapatid? Kung hindi ka naniniwala, magmamalaki ka sa Diyos. Tama, mga kapatid? Kasi sabi mo, Lord, pagod na nga ako eh. No? Tama po ba, mga kapatid? And yet, hindi natin ginagawa yon kasi alam natin, nagtatagumpay tayo at ang tagumpay na yan galing sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Maganda po ang version ng The Message dun sa Philippians 2:13, ating key verse. Sabi dyan, that energy, ano po yon? Effort is God's energy. An energy deep within you, God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. No? Yung energy mo, yung effort mo, it is God's energy. Amen, mga kapatid? At ang energy na yan ay dumadaloy sa kaloob-looban ng iyong pagkatao in your born-again spirit. Are you still with me, mga kapatid? Na born again ka na po ba sa iyong spirito? Kaya masasabi mo, Lord, ang tagumpay ay nagmumula lamang sa iyo. Can you hear, amen? Amen. So, sino nga amin na napagod siya kanina? Tas nga kamay. Yan. Ako din amin. So, maghapon tayo. Pero yung energy, grabe, no? Ang Diyos ay tapat. No? Tas kami pa rin, todo sayaw pa rin, todo kanta, todo turo, todo aral. Bakit? May energy. At ang energy na yan ay nagmumula lamang sa ating Diyos na buhay. Kaya hindi glory to you, kundi glory to God alone. Shout amen. Amen. Are you still with me? Amen. So let's take a look at this. Very important. What is success from the world's point of view? No? Ano nga po ba ang tagumpay pag tumingin ka sa mundo? May tatlong bagay po. Number one is, everybody, possession. Sabi mo nga, possession. No? Pag marami kang pera, malaki ang iyong lupain, no? Marami kang mga alagang baka, marami kang mga sasakyan, ikaw ay tagumpay eka. Ano pa? Position. Kapag ikaw ay anak ni ganito, mayor, ni gobernador, o ikaw ay presidente o hari, ang sabi nila, successful yan. Tama, kapatid? At ano pa? Popularity. No? Hindi ka naman nga masyadong mayaman or hindi ka masyadong kilala, pero dahil sa yung popularity, ikaw na rin ay nagsasabi sila, mayaman yan. Sino po yon? Mga artista, mga basketball stars. Can you hear, amen? Amen po ba? Kaya sabi nila, matagumpay yan, yung tao na yan. Bakit? Kasi kilala siya. Kaya ito po ang laging umiikot sa mga tao. Dapat marami akong ari-arian. Dapat marami akong pera. Dapat mataas ang posisyon ko, manager. Hindi lang rank and file. Tama, mga kapatid? At dapat sikat ako. Kilala ako. Now, if this is your point of view, it is the world's point of view lamang. Amen po ba, mga kapatid? And sabi po dyan, next po. Next, success from the world's point of view is what? Mainly material. Sabi mo nga material. No? And it has nothing to do with spiritual. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Hindi natin dinidiscredit na pag maraming pera, mataas ang posisyon, kilalang kilala, ay hindi successful. Totoo, may mga ganong successful sa buhay, but it is merely material. Ano po ba ang material na bagay? Nauubos, nasisira, at nawawala. Can you hear, amen? Ngayon, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamahusay. 10 years from now, 20 years from now, may mas magaling na papalit sa iyo. Tama po ba, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Kaya material lang na bagay yan. At it has nothing to do with spiritual. Kaya nga po, napakahirap nilang dalhin sa church, no? Lalo na yung mga matatagumpay. Bakit ako pupunta sa church? Sayang lang ang oras ko diyan. Tama, mga kapatid? Kasi ang iniisip nila ay puro material, ayaw nila ng spiritual na bagay. Can you hear, amen? Amen po ba? Sabi diyan sa baba, the world believes that success
is material blessing. Ano po yung mga material blessing? Umamin po kayo, money. Amen? Gusto niyo po ba ng pera? O, hindi ko na ulitin ang tanong. Salamat sa nag-amen. Big houses. Amen. No? Luxury cars. Amen. Jewelries, alahas. Amen. Gusto natin yan. Kaya lang, akala nila ang success ay nakabase sa mga material na bagay. Nagkakamali po tayo dyan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kung ito ang basihan ng iyong success, talagang successful ka nga, no? Pag meron ka nito. Eh sino ba naman ang ayaw ng ganitong buhay? Tama mga kapatid? Gusto niyo po ba maraming pera lagi? Gusto. Amen po ba mga kapatid? Gusto niyo ba ng bahay ninyo ay naka-aircon din naman? Naka-tiles? Parang mansion? Gusto natin. Sino ba naman ang aayaw? Tama po mga kapatid? Gusto mo ba na pag lumalabas ka para kang may hepatitis dahil naninilaw ka sa dami ng nakasabit sa iyo? Gusto ko rin yan, pastor. Tama? Kaya lang, kung yan ang basihan mo ng success, brothers and sisters, hindi po yan pang matagalan. Tama mga kapatid? Saan ka ba nakatira? Sa village o sa gillage? No? Yung iba nasa gilid lang ng village. Tama mga kapatid? Ang cellphone mo, ano bang cellphone mo? iPhone 15 o iPhone 5? No? Ang yung damit, ang tatak ng damit mo, Lacoste ba o Lolong? O, parehas din namang buhaya yon. Pero magkaiba po yan. Tama mga kapatid? Kaya lang sinasabi ko na sa inyo, di ba? Kahit mabili mo ang pinakamagandang damit, minsan di naman bagay sa iyo eh. Diba? Pinipilit mong isuot, di nga bagay eh. Tama mga kapatid? Kaya hindi ka rin lubos na sasaya. Brothers and sisters, ang tunay na success ay hindi nakadepende sa material. And I will prove na nasa spiritual na bagay ang success para sumaya ka sa buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Do you want to know the real life, ang buhay natin? Ito po yon. Luke 12 verse 15. Sabi ni Jesus, and He, sino yan? Jesus went on to say to them all. Itong sabi ng Panginoon, watch out and guard yourself, saan? From every kind of greed. No? Pag sinabing greedy ka, gusto mo lagi material na bagay. Bakit? Because your true life, sabi nga natin, true life, no? Yung totoong buhay mo, sabi rito, is not made up of the things you own. No? Bagay na meron ka, hindi yon. No matter how rich you may be. Amen mga kapatid? Parang ang sakit nito. Nagpakayaman ako, nagpakahirap ako, nagpakaalipin ako sa mga dayuhan, tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako matagumpay. Well, yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Why? Because meron siyang punto na nais iparating. Ang tunay na buhay natin hindi gawa sa mga material na bagay. Tama mga kapatid? Di ba po? Ilang bahagi meron tayo? 3. Ano yung 3 na yon? The spirit, soul, and body. Ang mga tao na walang Kristo sa puso, soul and body lang. Kaya pag nakikita nilang masaya, maraming nakasuot na magaganda, tagumpay. Anong nakalimutan nila? The spirit. Spiritual. Can you hear amen? Kaya hindi yan ang totoong buhay mo. Ang totoong ikaw ay ang yung born again spirit. At pag na-born again ang spirito mo, uuwi ka sa langit at ikaw ay magiging tunay na mayaman sapagkat ang tatay natin ay napakayaman na ama sa langit. Shout amen! Oh, siyempre, yung mag-aamin lang, yung na-born again din ng spirit. Tama mga kapatid? Pero yung mga hindi pa nabuborn again, sabi na, hindi ako makapaniwala. So, what is your point, Jesus? Ano ba ang gusto mong sabihin? Bakit sinabi mong hindi mayaman ang mga maraming pera at mga mararangyang gamit? Luke chapter 12, verse 16 to 21. This is the parable of the rich fool. Sabi nga natin, rich fool. Yan, mayaman nga, pero hangal naman. 16. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Sino yung bida sa parable? Mayaman na lalaki o mama. 17. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. No? Ang daming
ani, ang daming kita. Wala nang mapaglagyan ng imbak ng kanyang mga kayamanan. Anong sabi niya? What shall I do? 18, next po. Then he said, this is what I'll do. Ito ang gagawin ko. I will tear down my barns and build bigger ones. Matalino. Yung maliliit, gagawa ko mas malaki pa. And there, I will store my surplus grain. 19, I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. No? Ang dami mo ng ipon, Brad. Para bang 20 years, mabubuhay ka na yan. Di ba? I have plenty laid up for many years. Kaya sabi niya, take life easy. No? Ano yan? Eat, drink, and be merry. No? Magpakasaya ka na lang sa iyong buhay. Kumain ka, uminom ka, at magpakaligaya. Amen mga kapatid? Sapagkat yan ang mentality ng mga tao. Basta kailangan umasenso na ako at ano man ang paraan para umasenso ako, gagawin ko. Bakit? Para eat, drink, and be merry na lang ako. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? O kapag yumaman na kayo, trabaho pa rin ang trabaho. O, di ba? So tama si Jesus. Verse 20, pero ganito ang sabi ng Panginoon. But God said to him, ano sabi ng Diyos? You fool, hangal, mangmang, this very night, your life will be demanded from you. Ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Look at the next line. Then, who will get what you have prepared for yourself? Nagtrabaho ka ng sobra, nag-ipon ka ng napakarami, hinanda mo ang iyong pang 20 years na buhay pa. Pero ang tanong ng Panginoon, sino ngayon ang makikinabang sa mga inipon mo sa iyong buhay? Amen mga kapatid? Sinong makikinabang? Hindi ikaw, panigurado, kundi yung mga naiwan mo. 21, pinaliwanag ni Jesus. This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but, look at that, but is not rich toward God. Amen mga kapatid? Ganyan ang totoong mangyayari sa tao na mayaman nga sa material na bagay at nag-iipon ng mga material na bagay pero hindi naman nag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi siya mayaman at dukha siya sa paningin ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So kung babalik ta rin natin, ganun ba? Opo. Kung mayaman ka at wala kang Diyos, hindi ka mayaman sa mata ng Diyos. Pero kahit mahirap ka ngayon, hindi ka masyadong mapera, pero meron kang Kristo sa puso, ayan ang sabi ng Panginoon, ikaw nga ay tunay na mayaman sa harap ng Diyos na buhay. And that is one important sa ating mga buhay. Shout amen! Eh ano ngayon kung sabihin mong mahirap ako? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mas naniniwala ako sa kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Di ba, minsan ganun naman, mas mahalaga yung sinabi ng tatay at nanay mo sa'yo. Ano bang sabi ng tatay at nanay mo sa'yo? Anak, gwapo ka. Anak, maganda ka. E paglabas mo, nilalait ka ng mga tao, uwi ka sa bahay. Doon ako sa bahay. Ang sabi ng mga magulang ko, gwapo ako, maganda ako. Amen mga kapatid? At sinasabi ng Diyos sa'yo, ikaw ay mayaman, ikaw ay hindi mahirap, ikaw ay may magandang buhay, sapagkat ang tatay natin sa langit ay napakayaman na Diyos. Shout amen. Are you still with me mga kapatid? Now, this rich man is full. Yes, he is rich, but God found him foolish. Amen po mga kapatid? Sabihin sa katabi, buti na lang, matalino ka. Yung imagine ninyo, may mga kilala kaming mayayaman talaga. Ako, personally, may mga kilala akong mayayaman at may Kristo pa sila sa puso. Di ba? Grabe yun. Pero tayo na medyo nasa tamang level lang, pero may Kristo ka sa puso, ikaw ay mayaman at ikaw ay matalino sa harap ng Diyos. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng mayaman sa ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, nag-invest siya sa mga bagay na nauubos, nasisira, at hindi nadadala sa langit. Sabi sa katabi, sayang naman ang effort. No? Sayang ang pagod. Bakit? Yung ipon mo, iba ang makikinabang. I tell you that.
Can I amen? Kaya dapat ang iyong buhay ay pagplanuhan mo. Isamahan mo ng Panginoon at ikaw ay tunay na magtatagumpay. Shout amen. So let's look at the contrast. Next, success. Next po, from God's point of view naman. No? Ano naman ang tingin ng Diyos patungkol sa success? Is what? Is primarily what? Spiritual. Sabi nga natin, spiritual. Amen mga kapatid? So sa Diyos, ang kanyang tingin sa success ay spiritual na bagay. And that is very true. Amen mga kapatid? Sapagkat ang mga spiritual na bagay, hindi nauubos, hindi nasisira, hindi nawawala. Can you hear amen? Sino po sa inyo nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Taas nga kamay. Amen? Nawawala ba yan sa inyo? Pag minsan nagsinungaling ka, nawawala ba? Amen? Hindi. Humingi ka ng tawad sa Diyos para hindi ka malayo sa presensya ng Diyos. Pero ano man na mangyari sa iyong buhay, anak ka ng Diyos kung totoo na tumanggap ka kay Kristo. Can you hear amen? Amen. So, sabi niya sa baba, do not forsake spiritual things for physical needs. Amen mga kapatid? Kaya nga po, ako po ay talagang saludo sa mga narito na. Kanina, nandito na nung umaga, nandito pa ngayong gabi, sapagkat ang kanilang hinahanap ay mga spiritual na bagay para sa Panginoon at hindi ito kalugihan sa atin. Amen mga kapatid? Kasi lahat ito ay pawang idaragdag sa lahat ng ating pangangailangan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Or else, dapat wala na ako nakikita ni isa man dito at hindi ko kayo masisisi. Kasi kanina nandito na sila Ikaw naman, oh. Tama ba mga kapatid? Pero ngayon ay narito pa rin kayo. Bakit? You are looking after spiritual things in this life. Can I amen? Amen po mga kapatid? Wala na nga akong material At this man lang sa spiritual na bagay, mayaman ako. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pero, let me clear that. Pero hindi ibig sabihin, wag mo nang iintindihin ang iyong mga physical na pangangailangan. Bakit? Sabihin niyo po sa akin, bakit? Nasa earth ka pa rin. Sabi sa katabi, nasa earth ka pa rin. Kailangan mo pa rin makumain. Kailangan mo ng bahay na titirhan. Amen. Kaya dapat ay huwag mo rin itong pababayaan, pero mas higit mong hanapin ang mga spiritual na bagay. Bakit po? Tingnan nyo po. 3 John chapter 2, sabi po rito, Dear friend, I pray. Itong papanalangin that you may enjoy, ano yon? Good health. Gusto niyo po ba ng good health? Yes. And that all may go well with you. May pambayad ka ng bills, meron kang pambili ng sasakyan, meron kang tirahan na maganda. All will go well with you. Bakit? Even as your soul is getting along well. Amen mga kapatid? So dahil ang iyong kaluluwa ay yumayaman, nagpo-prosper, ang kasunod po nito ay dumadaloy sa iyong soul, spirit, mula sa spirit and soul, kasama po yan ang iyong katawan. Kaya may good health ka. Can I amen? Mas maganda po yun na pagyaman. Bakit? Mayaman ka na sa loob at mayaman ka pa sa labas. Can I amen? Kaya yung kaninang the parable of the rich fool, nakita mo lang mayaman sa labas, pero anong loob? Dukha sa mata ng Diyos. Can I amen? Anong gusto natin? Mayaman tayo sa Diyos? Ha? O mahirap tayo sa tingin ng Diyos? Mayaman sa ating Diyos na buhay. Can I amen? And yun ang pinakamahalagang tingin. So, di niya tayo iiwan ni pababayaan, kaya pinangako niya, no? Kung may pangangailangan ka man, ang pangangailangan na yan ay hindi niya pagkukulangin ka. Can you amen mga kapatid? Basahin natin. Hebrews 13 verse 5. Alam nyo na po bang verse na ito? O basahin natin. Stay away from the love of money. Be satisfied with what you have. Kayo po ba kontento na sa meron kayo ngayon? Amen. Lord, salamat. Salamat po sa maliit na bahay na ito. Pero kung meron pang kasunod, salamat pa rin. Tama mga kapatid? Bakit? You stay away from the love of money. Masama po bang pera? Hindi. Anong masama? The love of money. Kaya dapat satisfied ka, contented ka. Anong pangako ng Diyos, everybody? I will never fail you. Hindi mauubusan ng bigasan mo. Hindi mawawala ng pang-tuition ng anak mo. I will never
forsake you. Do you believe that, mga kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala na hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Lord, naniniwala kami diyan. Or else, kung hindi mo man lang kami mabigyan ng material na bagay, aba, mahinang Diyos atang pinaglilingkuran ko. Tama, mga kapatid? And yet, napatunayan na natin sa ating mga sarili, kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So, hindi tayo dapat mag-focus lang sa pagkamal ng pera. Amen. Hindi lang tayo nakafocus sa pagpapayaman, pagpapaganda ng ating buhay sa mundong ito. Bakit? Lalo na pagka yun ang ating focus, bakit nakakalimutan mo ang iyong kaluluwa? Tama po ba, mga kapatid? Amen? Amen po ba? Na gusto mong yumaman, gusto mong maging marangya ang buhay mo, ang pamilya mo, hindi masama. Pero nakakalimutan mo ang isang bagay. Anong nakakalimutan? Ang iyong kaluluwa. Mark chapter 8, 36 to 37. Look at this. What good it is for someone to gain the whole world. No? Sa'yo na ang buong mundo. Sa'yo na ang buong Pampanga, ang buong Luzon, Visayas, Mindanao. Sa'yo na ang buong Pilipinas. No? What good? Anong buti nito? Mapasayo man ang buong mundo. Look at the next line. Yet forfeit their soul. No? Mawala mo ang iyong kaluluwa. 37. Or what can anyone give in exchange for their soul? Tatanungin ko po kayo, may maibabayad ka ba para maligtas lang ang iyong kaluluwa? Meron po ba, mga kapatid? Sabi na iba, meron ata. Kung meron, magkano ang iyong kaluluwa? Ha? Sinabi ng demonyo, 3 milyon. Meron ka? Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? Alam nyo po, sa mga napapanood natin, ang kabayaran ng kaluluwa, a soul for a soul. Yung mga kapatid, buhay kapalit ng isang buhay. Tama, mga kapatid? Kaya, sino sa atin kaya ang willing na ipalit ang kanyang buhay para maligtas si Brother Bong? Sino po ang handang mamatay na? Hello? Nakita niyo po yung mga kapatid? Bagaman napakahalaga ng kaluluwa niya, wala ni isa man sa atin siguro magpipresenta. Ako na po, para sa kanyang kaluluwa. Tama, mga kapatid? At tanging isa lamang na tao na kilala natin na nakagawa na ikaw ay palitan niya, imbis na ikaw ang mamatay, siya ang namatay para ang kaluluwa mo ay maligtas. Can you amen? Ito'y walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Yesus. Palapakan naman natin ang kanyang pabor at biyaya sa ating mga buhay. Can you amen? Siyang nagtatanong what good is it for someone to gain the whole world pero mawala ang iyong kaluluwa? May ibabayad ka ba? Ang sagot po dyan ay wala. Amen, mga kapatid? Kaya napakahalaga ng kaluluwa mo. Alam mo bang mahalaga ang iyong kaluluwa? Amen, mga kapatid? Ngayon, sabi mo, Pastor, paano naging mahalaga ang kaluluwa ko? Ganito lang naman ang buhay ko. Ito ang ibig sabihin niyan. Mahalaga ang kaluluwa mo sapagkat pinag-aagawa yan ni Satanas at ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Satan is very interested sa iyong kaluluwa. Kaya ang gusto niya, pag hanggat maaari, pag wala kang Jesus, hihilahin ka niya sa impyerno. Tama, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Ba't ka naman niya pag-aaksaya ng panahon? Ibig sabihin, itong ilagay natin sa isip natin, napakahalaga ang ating kaluluwa. Hindi ito kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Hindi ito kayang tumbasan ng anumang pera. Kaya huwag mong ipagpapalit ang iyong kaluluwa sa pagsisimba at paglilingkod mo sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Woo! Are you still with me, mga kapatid? Amen. Salamat sa Panginoon. Bakit? Iniligtas niya ang ating kaluluwa. Amen, mga kapatid? Sabi ng Genesis 3:11, kayo na lang magbasa, pag namatay ang tao, ang katawan natin ay babalik sa alabok. Amen, mga kapatid? Pero ang iyong soul, ang iyong spirit ay mananatili forever. Ibig sabihin, mas dapat bigyan natin ng pansin ang ating kaluluwa at mga bagay na spiritual. Can I amen? Kaya sabi kanina, do not forsake things, spiritual things, for physical needs. Oo,
kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng sasakyan, ng matitirhan. Pero do not forsake. Huwag mong kakalimutan ang spiritual na bagay. Amen mga kapatid? Kapalit ang mga material na bagay. Kinari amen? Amen po ba? Nawa po matuto tayong sabihin ang ganito. Ito po. Pera lang yan. Mas mahalaga ang kaluluwa ko. Kaya magsisimba muna ako. Kaya nyo bang sabihin nyo mga kapatid? Amen? Pera lang yan. Tsaka na ako magbubukas. Amen mga kapatid? Mas mahalaga kaysa pera ang kaluluwa ko. Kaya maglilingkod muna ako. Magsisimba muna ako sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Do you follow? Amen. Next po, the only thing you need to succeed in life is what? God's presence. With, look at that, with or without qualification. Again, basahin natin sabay-sabay. The only thing you need to succeed in life is God's presence with or without qualification. Can you hear amen? Gusto mo bang magtagumpay? Ano daw ang iyong kailangan lang? God's presence. Sabi mo nga, presensya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Do you believe that? Amen. Bakit? Pag nasa iyong presensya ng Diyos, maraming bagay ang kayang gawin ng makapangyarihang Diyos sa iyong buhay. Amen? Next, tingnan niyo po ito. Success is the favor of God's presence in your life. Amen? Yung tagumpay, pabor yan ng Diyos dahil nasa sa iyo ang presensya ng Diyos na buhay. Success is not what you have, but it is who you have. Tama mga kapatid? Ang tagumpay ay hindi kung anong mayroon ka, matalino ka, magaling ka, no? Magandang lalaki ka. Hindi po, matipuno ka, malakas ka. Hindi yon. It is who you have in your life. Tama po mga kapatid? Ito yung kung sino ang nasa sa iyong buhay. Tama po ba mga kapatid? Amen? Ganito pong nangyari kay Joseph the Dreamer. Kilala niyo po si Joseph the Dreamer? No? Ang mahalaga ay kung sino ang tumulong sa kanya. Amen mga kapatid? Hindi mahalaga kung siya ay matalino, matipuno at magandang lalaki. Minsan talagang may gandang-ganda sa sarili, no? Na nagmamalaki. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, sino ang tumulong kay Joseph. Sino po bang tumulong sa kanya? Ang Diyos. Pero basahin natin. Genesis 39 verse 1. Sabi rito, now, Joseph had been taken down to Egypt and Potiphar, sino siya? An officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, mayaman, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. No? So nakita niyo po, si Joseph po ay nasa slave market base sa mga historians. At kapag nasa slave market ka, ikaw ay hubot-hubad, walang ari-arian, walang-wala. Sabihin sa katabi, walang-wala. Si Joseph, nung binili ni Potiphar. Sino ba si Potiphar? Mataas na tao, may ranggo, mayaman, Egyptian. Binili siya. Ayun na kapatid. So, dito sa slave market, ibinibenta lang sila na parang mga pusa, mga aso o ibon. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Walang-wala. Sino? Si Joseph. Can you hear amen? So, ang tanong ay ito. Next. So, kung walang-wala si Joseph, what makes Joseph successful? Ha? Gusto niyo po bang malaman? Yan. Anong sagot? He is successful because, ano daw? God is with him. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Do you believe that, mga kapatid? Siya ay matagumpay. Bakit? Sapagkat sa Kanya ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Maaari kang maliitin ng mundo dahil ang cellphone mo ay hindi magara, ang damit mo ay pipitsugin, ang bahay mo ay kubo, or etc. Pero ang success ay hindi tungkol sa kung ano ang meron ka. Tama mga kapatid? Kundi ang success ay kung sino ang nasa iyo. Tama mga kapatid? Si Joseph ay pogi. Siya ay macho, matalino. Tauhan siya ni Potiphar. But he values more his relationship with God
than his relationship with Potiphar. Tama mga kapatid? Mas mahalaga sa kanyang relasyon na sa Diyos. And actually, pinakulong pa siya ni Potiphar. Kaya hindi mahalaga ang kanyang relasyon kahit pa nakasandig ka sa pinakamataas na tao sa mundong ito. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Bakit? Tingnan nyo po. 20, Genesis 39:20. Joseph's master, si Potiphar, took him and put him in prison, the place where the king's prisoner were confined. No? Yung kasangga mo ngayon, kadikit mo, pinakamataas na tao, papakulong ka. Diba? Napakasama nun. Can you hear amen? Amen. 21, but while Joseph was there in prison, next po, habang siya'y nasa kulungan, 21, everybody, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of prison warden. Nakita niyo po yun mga kapatid? Dahil sa Diyos, naging mabait sa kanya si warden. Sino ba si warden? Tagabantay doon sa kulungan. Pinakamataas doon sa kulungan. Amen mga kapatid? Pinaburan pa siya, charis or favor. Even he is at the darkest, the dirtiest place, which is prison. Tama po mga kapatid? Nabisan pag nakulong ka, parang wala ng pag-asang yung buhay. Tama mga kapatid? Pero dito, dahil ang Diyos ay na kay Joseph, siya ay binigyan ng kindness at binigyan siya ng pabor ng kanyang mga nakapaligid sa kanya. Are you with me mga kapatid? Amen po? 23. Next. The warden paid no attention to anything under Joseph's care. Bakit? Because the Lord was with Joseph. And look at that. Itong maganda. Gave him success in whatever he did. Nakita niyo po yun? Naging autopilot na si Joseph na hindi na siya pinapakailaman ni warden, labas-pasok siya sa kulungan. No? Ginagawa niya na ang pagmamanage doon sa loob ng prison. Bakit? Because the Lord was with Joseph. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? At ano nangyari? He gave him success in whatever he did. No? Ang tanong kanina, what makes Joseph successful? Anong sagot kanina? Because God is with him. Tama po mga kapatid? Amen? Kaya naman, it is remarkable. Ito, pansanin niyo po ito ha. Nung nakita ni Joseph, no? Di ba, siya po ay pinakulong, bago pa siya makarating sa Egypt or Egyptio, nakita ni Joseph, nung siya ay mataas na ang ranggo, nakita niya yung mga sumalbahi sa kanya, yung nagbenta sa kanya, yung minaliit siya. Sino po yung mga yon? Yung mga kapatid din niya. Binenta siya. O sabi nating mga kaanak niya. No? Nakita niya yon, pero siya ay matagumpay na. Usually, ang isang tao, pag siya ay naging matagumpay na at galing siya sa api-apihan na kalagayan, anong kanyang lagi sinasabi? Babangon ako, dudurugin kita. Tama ba? Tama po mga kapatid. But look at this. It is very remarkable. Si Joseph, nung makita niya yung mga umapi sa kanya, hindi siya naghiganti. Hindi siya naggalit sa kanila. Alam niyo po ba bakit? Bakit? Sapagkat si Joseph ay pinaburan lang ng Diyos. Amen mga kapatid? At dahil pabor ang natanggap niya sa Diyos, wala siyang ibang kayang ibigay, kundi pabor, kabaitan at kabutihan din kahit sa mga nang-api sa kanya noon. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Can you do that? Na kapag ikaw ay yumaman na, hindi ka maghihiganti sa mga nang-api sa'yo. O, ayan ka, dati nangihiram ako sa'yo. Ngayon, ikaw nang nangihiram sa akin. Tama mga kapatid? Hindi siya naging mayabang. Bakit? Ang pabor ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng kabaitan at kababaang loob. Amen mga kapatid? Kaya pag pinaboran ka ng Diyos, magbigay ka rin ng pabor sa iba. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Because we believe that favor begets favor. Tama po mga kapatid? Amen. Ika nga, so tandaan po natin, mabait ang Diyos sa iyo, kaya maging mabait ka rin sa iba. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, nakita nyo po yun mga kapatid, naging successful si Joseph kasi nasa kanya si Lord. At lahat ng ginagawa niya ay naging tagumpay sapagkat sinasamahan siya ng Diyos. Amen po ba mga kapatid?
Now, tatanungin ko kayo, tingin po kayo sa akin. Ikaw ba, kasama mo ba ang Diyos sa iyong pagtatrabaho? Kasama mo ba ang Diyos sa pagkamit mo ng mga pangarap mo? Amen. So, anong ibig sabihin nito? Proverbs 16 verse 3. Ito po ang inyong dapat panghawakan. Commit to the Lord whatever you do. Ano mangyayari? And your plans will succeed. Kaya pala nagtatagumpay, ibinigay mo sa kamay ng Diyos. Sa Good News Bible, ang ganda. Ask the Lord to bless your plans. May plano ka? Sabi mo sa Diyos, humingi ka ng basbas mula sa Diyos. Ano mangyayari? And you will be successful in carrying them out. Sa God's Word, napakaganda rin, entrust your efforts to the Lord. Lord, pagod na ako. Lord, halos magkandakupa na ako. Pero ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Ano mangyayari? Your plans will succeed. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos kagaya ni Joseph. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Next po, in the Old Covenant, God's presence is conditional and temporary. Napag-aralan na natin ito. In the New Covenant, ano sabi? God's presence is positional and permanent. No? Sa bagong tipan ng dugo ni Kristo, ang presensya ng Diyos ay permanente. Sabihin sa katabi, hindi nawawala. At positional. Bakit? Nananahan sa iyong presensya ng Diyos dahil anak ka ng Diyos. Can I hear amen? Amen. Next, when you got born again, you become the habitation of God. Sabihin nga natin, habitation. Nananahan ang Diyos saan? Sa ating born again spirit. Are you with me, mga kapatid? Na-explain ko na sa inyo to nung nakarang linggo. Yung tabernacle ay may 3 hanggang 2 bahagi. Yung outer court, yung inner court, tsaka yung Holy of Holies. Amen? Parang sa ating mga tao, 3 bahagi. Ang katawan, ang yung kaluluwa, at ang yung spirito. Saan nananahan ang presensya ng Diyos? Sa ating born again spirit. Can you hear amen? Kaya kung nananan ang Diyos sa iyong born again spirit, nasa iyo ang Ama, nasa iyo ang Anak, nasa iyo ang Espiritu Santo. Shout amen. Basa. John 14 verse 23. Malapit na po tayo. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. No? Ang Ama natin ay makakasama na natin sa pagtira natin doon sa langit. Can I hear amen? Ang Diyos ay nananahan. The Father lives inside of us. He is Emmanuel. Ano po ba yung Emmanuel? God is with us. Amen? Amen. Revelation 3 verse 20. Here I, Jesus, am. I stand at the door and knock. Kumakatok si Kristo sa pinto ng iyong puso. If anyone hears my voice and opens the door, anong gagawin ni Kristo? I will come in. Papasok siya and eat with that person and they with me. No? Si Jesus also lives inside of you. Amen, mga kapatid? At sino pa yung hindi pa natin nababanggit? Ang Ama nasa iyo na. Ang Anak nasa iyo na. Sino pang nasa atin? Ang banal na Espiritu. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of, ano daw? Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. No? Ang sarili mo, ang iyong katawan, ay hindi mo na pag-aari. Ikaw ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. Can you hear amen? Kaya mali yung kaisipan na ako'y tao lang. Narinig nyo na yon? Sinabi, tao lang ako. Hindi. Ikaw ay tao na pinananahanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Have you realized that, mga kapatid? Na ang Diyos nananahan sa atin? Wow! No? Napakaganda nun. John 14 verse 16, sabi, then I will ask the Father, and He will give you another advocate. Sino yan? The Holy Spirit, to help you and be with you forever. No? Ang banal na Espiritu ay laging mananahan sa atin sapagkat nung wala na si Jesus, pumasok naman ang banal na Espiritu. Can you hear amen? Amen po ba?
Sino po sa inyo nakakilala kay Samson? Next po, kilala niyo po ba si Samson? Amen? Si Samson, nakasalalay ang kanyang tagumpay. Saan? Sa presensya ng Diyos. Tama? Tama po mga kapatid. Pero sino si Samson? Siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo in the Bible. Amen mga kapatid? Pero naubos, nawala ang kanyang kalakasan. Now, nagdasal siya. Panginoon, sabi niya, ibalik mo ulit ang lakas na mayroon ako. At dahil doon, ang lahat ng kanyang mga ginawa ay naging matagumpay. Bakit? Nanumbalik ang kanyang lakas nang kilalanin niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Malakas ka ba? Malakas ka po ba? Yan, mawawala din ang lakas na yan. Kaya pag nawala ang lakas mo, brothers and sisters, dapat na kumapit ka lamang sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Again, basahin natin ulit. Dito tayo magtatapos. Next, in the old covenant, tandaan niyo ito, God's presence is conditional and temporary. Ayaw natin noon, nawawala. In the new covenant, God's presence is positional. Ang Ama, Anak, Espiritu na sa'yo, and it is permanent. Can I hear amen? Amen. Di ka pa man nagsisimulang gumawa, victorious ka na, successful ka na. Bakit? Sapagkat anak ka ng Diyos na matagumpay. Can I hear amen? Amen. Next, success is not a reward. Everybody, success is not a reward of our effort. Bakit? Because even our best effort is a favor from God. Can I hear amen? Amen. Yung best effort mo, regalo pa rin ng Diyos yan. Bakit? John 15 verse 5, last two verses. Sabi rito, yes, I am the vine, you are the branches. Yet those who remain in me and I in them will produce much fruit. Look at the next line, everybody. Apart from me. Kanino? Jesus, you can do nothing. Amen po ba? Naisip po ba natin yon? Hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Pero pag nasa atin si Kristo, anong mangyayari? Philippians 4:13, paborito natin. For I can do, ano daw? Everything. Sabi mo nga, everything. Kahit ano ang gagawin ko, magtatagumpay. Bakit? With the help of Christ who gives me the strength I need. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sige nga, basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. For I can do everything with the help of Christ who gives me the strength I need. Can I hear amen? Amen. Finally, dito tayo magtatapos. Tandaan nyo po ito. The only thing you need to succeed in life is what? God's presence. With or without qualification. Amen mga kapatid? Si Pablo, mayaman, matalino, pero sabi niya, hindi ako. Si Joseph the Dreamer, walang-wala, prisoner, nakakulong, pero wala siyang qualification, and yet, pinayaman at ginawa siyang successful ng Diyos. Can I hear amen? So, next week, to be continued, pag-aaralan natin, practicing His presence. God's presence makes all the difference. Amen mga kapatid? Mahalaga bang presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya pala ibang-iba ang iyong buhay pag nasa presensya ka ng Diyos. Shout amen. So what is our Macarius Challenge? Everybody, tayo po tayo lahat. Everybody, in Christ, I am successful. Isa pa po't malakas. In Christ, I am successful. To God be all the glory. May natutunan po ba kayo? Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Sapagkat tunay po na Ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng tunay na tagumpay. Yes, Lord, we may argue na kung minsan yung effort namin, yung pagpapagod namin, yung pagpapagal namin, tinotodo na namin, Lord. At madalas nakakalimutan ka namin, Lord. And yet, one thing is for sure. Kahit magtagumpay man kami, mawawala din ang tagumpay na yan. Hiwalay sa iyo. Because tonight, it is very clear in our heart, in our soul, in our spirit, that in Christ, we are successful. Panginoon, dalangin po namin na lagi mo kaming samahan
ang iyong presensya ang laging yumakap sa amin. Upang sa lahat ng tagumpay na makamit namin, hindi kami magmalaki. Pagkos lagi namin ibalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sapagkat hindi kami matagumpay sa ganang amin. Kami ay matagumpay sapagkat sinamahan mo kami, Panginoon. And Lord, narito ang iyong mga anak. Nais mo na sila'y magtagumpay sa buhay. Nais mo na sila'y maging successful sa lahat ng kanilang ginagawa. Lord, patuloy mo po na itanim sa aming mga puso na magiging matagumpay lamang kami kapag kasama namin ang Ama, kasama namin ang anak na mong si Jesus, at kasama namin ang banal na Espiritu. Lord, salamat po sapagkat hindi mo kami iniiwan. Tatlo-tatlo po ang binigay mo sa amin para hindi kami maging iisa sa aming mga pagpapagal sa aming buhay. Kaya Lord, nagtatrabaho man kami, ano man ang aming ginagawa, lagi naming alalahanin na nasa amin ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Panginoon, salamat po for you are Emmanuel, you are always with us. Hindi kami mag-iisa kailan paman. Kaya ano man ang gawin namin, tagumpay at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pa sa salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na ang lahat ng mga anak mo ay pinagtagumpay mo na sapagkat nasa amin si Kristo. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat in Jesus' name, at lahat ng matagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? In Christ, I am successful. Are you successful? Amen. Dahil kanino? Because of Jesus Christ. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. So kung kayo po'y pinagpala, pagpalain po natin ang ating gawain. So